Paglikawan ng Lionheart TV for Paolo and Kim. If audiences think they already know the plot, how will the alibi in Free TV surprise them? And if you could give one warning to viewers before watching the alibi, what would it be? So let's begin with the first question. Paano ba masosurpresa ang audience dito sa Free TV version ng The Alibi? Para sa akin, may main plot talaga na sinusundan na more or less, may idea yun na yung mga nakanood nung Prime Cut. Pero dito, ang daming subplots na kapag pinanood nyo yung siguro Prime, parang question nyo, ano nangyari dito? Or ba't hindi nasagot? Or bakit na-skip? Or bakit hindi nabigyan ng importansya dito? Parang everything's fleshed out. It's juicier. And may mga bago na may mga iba kaming sinod dito na iba sa mga pinalabas. So siguro that's one thing that would make the audience excited. Kasi yung sa Prime, Direct, and Pau, it's too tight. Ilang episodes yun? That's 14 episodes in 7 weeks. So dito, mas medyo himay. Tama yung sabi ni Paolo, subplots. May konting hinga and explanation kung saan ang galing yung mga eksena. Will you also concentrate on the romance, on the love, dito sa The Alibi? Yes, meron. Okay. Kim, paano kayo masusurpresa dito sa The Alibi? Alam mo, habang pinapalabas yung The Alibi, ngayon ko lang nalaman kung saan ginagamit ang losartan. Losartan is for high blood, di ba? Babasa ko na lagi sa Twitter. Sabi nila, ano ba, inom na naman kami losartan na high blood na sila, inaatake na sila, sino ba talaga pumatay, sino Okay. yung ano. So stress na daw sila, pati yung sa grocery, sa mall. Kim, losartan na naman ako. Ganyan. So every Friday daw sila umiinom mo. Ano po ba yun? Sabi ko na lang sa kanila. Yun pala yun. So ibig sabihin, dito sa TV version, mas madami pa nun. So prepare themselves. So yun na ba ang warning mo sa viewers? Kasi marami pa kaming sikretong hindi binuksan sa Prime Video. So this time, mas marami pa. Para kaming surprise egg. Yung pag binuksan mo yung isa, meron pang another. Yung ang daming nangyayari. So mas marami pang mangyayari dito sa TV version. Maganda yung second question niya. It's also for the two of you. Both of you were known for intense acting. Did this project push you further emotionally or psychologically? I would say it did. Per project, syempre iba-ibang situations, iba-ibang characters, kahit pa paano yung play namin. This time, I got to play a journalist and parang Did you shadow somebody? not really shadow dahil syempre sa pagkakasulat rin ng script medyo yung situations iba. Pero coming from like a family who owns like the company and everything, parang medyo mapapaisip ka talaga na parang these things are possible. Parang posibleng mangyari sa totoong buhay kung hindi man nangyayari. Kimmy, were you pushed Oo emotionally? naman, isa to sa pinaka-challenging na project na nagawa ko. Kaya yung notebook ko talaga ay very, sa akin, very holy. Kasi parang isa to sa pinaka-mahirap na project. And very fulfilling din na nagawa ko siya kasi this is very far from my comfort zone na usual na ginagawa. Which is maganda kasi yun naman talagang gusto natin as an actor, bago ng bago, upgrade ng upgrade. Yes, Diba? sabi nga nila, di ba, yung comfort, yun yung pumipigil ng growth mo. That's right. So, dapat iwasan mo yung That's right. comfort. May nire-recall akong quote na Ako din, mamaya pero na- wala na. Oo, nawala na sa isip ko. Okay, next question is from Jeffrey Garcia. For Sophia, on a scale of 1 to 10, gaano kasakit ang mga sabunutan scenes nyo ni Kim Chu? Hindi naman po masakit. Super sakit. Super sakit lang. Naalalayan naman po kami na habang nag-shoot. So, I was just nervous na baka ako yung mas makasakit. But okay naman. It was good. So, baka mga 5 lang. Ilang take yun? Yung mga ganong eksena? Nag-react dito. Bakit? Ano yan, Samuel? Bakit? Swerte mo. Sa kanya kasi masakit. Iba yung yung experience ko. Ano
Ano ba ang mga scenes na kinuha ba na iba yung experience mo? I think, naging viral yung eksena namin ni Kim sa Surprise. sa Prime, yes. And it was a great scene, but I think sa lahat ng mga eksena ko na may sampal, nasa top 5 siya. Maybe sa top 3 talaga si Kim. But it was a great scene, and I told her na, yun ang gusto ko eh. Gusto ko yung totoo. Paano? Can you demo? Yung sampal, gusto ko yung totoo. Kasi nagkaroon ng eksena, gusto ko yung totoong, ang lakas ng sampal. Gusto ko yung totoo. Ayaw ko na yung peke. Oh, yes. How did you react to that nung sinabi niya na... Uy, may backstory kasi yun. Okay, go. Kwento. Sa backstory din, Kwento. Dun sa pinto. Sa pinto. Go, Kimi. Di ba yung ano kasi I yun? felt I'm so sorry again. May, dun So sa eksena, nagkasakitan kami ni Sam talaga ng severe. ako, syempre hindi ko naman sinadya. It was a scene na parang pinapalabas ko siya sa pinto. So, na-stuck yung pinto. So, tinutulak ko siya sa palabas ng pinto. Na-stuck yung pinto. Pero tinulak ko pa rin siya, natamaan siya sa, sa likod. Na may, dun sa, Knob. yes, ang lakas. So, we had to stop, Nara yung we had to stop pinto. taping kasi it was super sakit sa kanya. Okay. And it was right where the lapel was on her back also. So, sobrang Parang diretso na pelvic sa... bone. Okay. It was, on her... Pelvic bone? Tailbone. Yeah, on your tailbone. Yes, on her So, tailbone. lagi It was na- super sakit. So lagi kang nakakasakit ng hindi mo sinasadya. Hala, super. Uy! Hala, super naman talaga. Anyways! Hala, super naman talaga. Ni Paolo Abilino Let's talaga. go back to our kwento. Yes, Mga so that's what one-liners. happened. And then you... Ayun na si Sam. And then you... Kaya mo sa may solo interview ka naman. Ganun naman I'm sure. But anyways, so the scene after that was yung sampalan na So, gumante. I don't think sinadya. I really wanted that. Pero nagulat ako sa sobrang lakas ng sampal niya. Kaliwa kanan. I think I don't know. kasi may backstory kasi ka. Malakas talaga eh. But it was a good scene. It came out nice. I was a bit surprised lang na ang lakas. Nadadala sa eksena. That's how it's supposed to be. I want that. Hindi I ba like that. namula, namaga? I don't... Baka Namula. konti, yes. But I like that. Nadala din Yun ako. yung gusto ko eh. Not in real life naman eh. But I want to feel like I'm in the scene. Yun ang gusto ko. Okay. Ayoko yung peke na nasampal. Gusto kong totohanan, yung totoong sampal. Para nasasaktan ka. No, not exactly. But I want to feel like I'm in the scene. Okay. That's it. Okay. Bigyan na ng losakan to. Feeling okay? Hindi. Anyways, yes. It was a good scene. End of story. Thank you very much. Salamat po. Okay na. Your side of Hindi, the story. akin kasi, yung notebook ko, sinundan ko lang. Siya kasi yung nagpakulong sa akin. Nasa ang level of anger sa notebook. Yeah, level 100 yun with 5 stars pa yun. So yun na yung pinakarurok talaga ng character ko. Kasi kakalaya ko lang, pinalabas na pa to sa Prime, kakalaya ko lang, hinanap ko siya. So yun, so meron siyang pinanggalingan, but at the same time, nanggaling din sa nara na pintuan na tumama sa... So parang pasabog ka na talaga. Yes, Galit ikaw ka. talaga I'm sa sorry memory. again. Ang sakit talaga no? De, pero binigyan niya ako ng shaker, pang protein Yeah, shake, di ba? it's a portable. Para saan yun? Sorry, I felt so I'm bad. sorry. I really felt really bad. I was like, I need to, kailangang bumawi. Oo, I'm I sorry. super nakonsensya talaga ako. Okay. Dapat pala sa kanya yung question, Sophia, eh, no? Hindi dapat sa akin. Oo. Sino ba bang may ganong eksena dito sa inyo? Na ganon din, intense? Because I'm sure this is packed with intense scenes tong The Alibi. Sa new ones, sa mga younger ones. Kimi. May scene akong inapakan yung ulo ko ni Ate Kim. Naka-heels Uy! siya, yes. Pero okay lang naman. Bakit? Palaban kasi si Stella dito. It's far from Kim Chiu herself. So, natapakan siya kasi kinuha niya yung Makeup mo. Makeup, gano'n. Palaban siya talaga na tao. So, Okay. bawal siya tibagin. So inapakan mo sa mukha. Yes. Ang bumangga, giba. Ay, wow! Sino ba? Angelina, meron ka bang intense scenes here? Ate Kim na physically wala na. Hindi naman, emotionally intense. Emotionally, Yung first take, yung nahilo ka. Oh my God, that was emotionally. Yung pinakaunang scene ko, as Ever. Catherine, ever, sa serye. Oh my God. Intense siya physically and emotionally kasi ang init. Tapos,
Hindi siya confrontational na tao. Okay. Hindi ako confrontational. And the May scene mga- was confrontation. Yeah, Okay. very confrontational. May mga moments din ako na when it's confrontational, the audio guy goes up to me and asks me, Angelina, are you okay? Kasi yung heart mo, Lapel niya gumagano. Oh. but this scene with Ate Kim, yung pinakaunang scene, I almost fainted from how confrontational it is and stressful. Aware ka nun, Kim, na parang medyo Nakita ko siya. nagka-hyperventilate siya, gano'n? Oo, tapos sabi ko, upo ka muna. Sabi niya, pwedeng tubig muna. Kasi intense. First day pa lang, first Yeah, day. yun yung Sinabak pinaka- agad sa ganong okay ano. na. But as soon as time went by, I think I got used to it naman. Wow. Galing na siya, super. Okay. With the help of Ate Kim, of course. Robbie, ikaw, meron ka bang intense scene with your brothers? Hindi siguro sa mga kapatid ko. Okay. Pero nagkaroon na rin ako ng intense scene sa tatay namin dito si John Arce. Okay. So, I guess ang isang aspeto sa kwento ng The Alibi na pwedeng asahan ng mga audience natin is pagdating sa mga conflict with friends and family, this is the story to watch. Alright. Sophia, go ahead. Got to share, kay Miss Shasha Padilla pala ako tumansik. Kasampan niya ako isang beses. Ah, talaga? Pero I was like feeling so blessed while kasampal ako. Pero tumansik ako isang beses. Direk, pag ganun mga eksena ba, do you choreograph, do you rehearse? Paano yung pag-preparation for that? Meron namang blocking, pero as much as possible, dapat as real as possible din yung gagawin. Kasi may mga actors talaga na gusto yung totoo. Halata mo kasi pag fake, kasi merong nawi-wait mo, yung nauna yung ano, yung na-anticipate. Naabangan, na-anticipate. Oo nga. Kaya mas maganda yung bitaw, napaka-natural. Yes, yes. Nice. Okay. Our next set of questions manggagaling kay Miss France Sahor